Ngayon, magandang gabi po mga kaibigan, okay? So ngayon po ay araw ng Martes, okay? Martes, April 16, 2024. So meron po tayong nagpadala ng panel gauge, okay? From Zamboanga City, okay? So shoutout po kay Boss Danny Garcia from Zamboanga. Sir, maraming salamat po sa inyong tiwala. Mga kaibigan, ito po ay panel gauge ng Hilux, okay? So ang issue po nito, yung T-belt po niya nagbi-blink, okay? And at the same time, pag nag-blink po 'yon, nawawala na po ng display yung odometer, tapos yung temperature, yung RPM, yung kilometers, lahat po 'yun bagsak. So ayaw na po niyang gumana. Okay, so yun po. Kaya pag may mga ganong cases po, nakita nyo nag-blink yung T-belt at bagsak lahat yung mga needle, huwag nyo munang papalitan ng T-belt kasi baka ang interpretation nyo nasa T-belt yung problema eh. Huwag po yun. So siya nga pala mga kaibigan ito, pagka nakabox na ganito, pag binalik ko po siya sa ating customer, nililipat ko po siya sa ganitong lalagyan. Ito. So, ayan, binibili ko po kasi ito eh, no? Ito matibay kasi ito. So may mga cases kasi na may mga experience kasi ako na pag binalik ko sa customer minsan hindi maingat yung mga personnel ng mga courier. Minsan naapakan, minsan nababasa, kaya po may mga cases na nadadamage po yung gauge ng mga customer ko. So just to avoid yung mga ganong incidents na mangyari ulit, so ito po, binibilan ko po siya ng ganitong magandang klaseng lalagyan. Okay. So, ayan. So, buksan na po natin. Okay. So, ang courier po niya ay LBC. So, by the way, mga kaibigan, ang courier lang po na tinatanggap ko or nire-recommend ko sa ating mga customer ay LBC at JNT. Yung dalawa lang po yan. So, kasi po mabilis po sila. Then at the same time, door-to-door din po yung kanilang delivery. Okay. So, yan. Yeah. Kasi may mga ibang courier po na tagal ba? Saka yung pa isa, yung tagal bago dumating mo. May yung ibang courier, ganun. Pagka hindi masyadong kilala pa sa market or napapakilala pa lang, may mga cases po, tagal bago dumating. So, ito lang po yung ito po yung magandang recommended ko po. Okay. So, ayan po. Ito po, meron din pong request yung ating customer na, yun nga, actually lahat naman ng mga ganitong na-receive ko, i-recommend ko rin sa kanila na palitan na yung ilaw. Kasi po, yung ilaw po kasi nito, ang lifespan lang po nito ay 5 years lang. So, beyond 5 years, bonus na po yun. Then, anytime, pwede na po siyang bumigay. Kaya, nire-recommend ko po sa mga customer na isabay na rin. Okay, yan. Medyo madumi lang, no? Pero, so, inspect muna natin bago natin gawin. To make sure lang po na baka kasi may mga damage na cover or mga plastic. So, at least, kung ma-check po natin siya bago po natin gawin, so malalaman natin kung yung mga damage ba na yun, bago pa lang po ko gawin, naandoon na. Or after ko po magawa, yun po, na-damage ko. At least, maging transparent lang po. So masyado pong siguro matagal tong tong sasakyan kasi medyo na-stuck na po yung mga dumi dito. Tanggalin lang po natin. Naka-clip lang po lahat to, no? Kaya madali lang pong baklasin. Ingat lang po, may mga gustong mag-DIY nito, yung medyo mabigat yung kamay. Kaya baka ingatan lang nyo lang, baka mabali. Okay. So far wala namang damage, no? Okay, good po ito. So, medyo madumi lang siya, pero malilinis po natin yung mamaya. Oops, sorry. So, ito naman, naka-clip lang din to. Yung secondary cover na. Buksan po natin yan. Ayan. Okay. Okay. So, ngayon ay anong oras na ba? Mag-alas 11 na. Okay. So ngayon, ang pagbaklas po nitong mga needle, gamit lang kayo ng pry tool.
Ngayon, bago nyo po baklasin, lagyan nyo po muna ng marking or guhit yung pinakadulo ng needle kung saan siya nakatapat. Para kapag binalik nyo po, madali po siyang tandaan. Okay? So, gamitan lang natin ng pry tool, no? Ito, kahit na hindi ko na po siya lagyan ng marking o palatandaan, kabisado ko na rin po kasi. So, ayan. Ayan. Okay. Oh, yan. Yan, okay. Ingat lang po sa pagtatanggal. No? Minsan kasi pagka sobrang nababali po itong needle. Okay. So, yan. Okay. Hanggang na. Tapos, itong likod. Okay. Then, inspectionin natin. Okay. Ayan. Tapos yung ipapalit po natin ilaw nga pala nito, kulay or color ice blue. Okay, yung ilaw. I think nabanggit ko na kanina. Kalimutan ko lang. Nabanggit ko ulit. Tanggalin natin to. Ito, ingatan nyo po ito, yung LCD. Babasagin po siya. Baka pag tanggal ninyo, mahulog. So, ingat lang po. Ito naman, naka-clip lang po ito. No? Pwede nyo tanggalin siya. Naka-clip lang siya. Okay. So, ayan. Okay na po ito. Sige po. I-repair ko po muna to. Tapos, after ko ma-repair, papakita ko po sa inyo yung resulta. Papalitan natin yung mga piyesang yan. Okay. Pati po yung mga LED, isasabay na rin po natin. No? Okay. So, balikan ko po kayo siguro mga more or less mga 1 hour. Okay. Go. Okay na po ito mga kaibigan. So, nagawa na po natin, no? So, ito po yung ito po yung mga pinalitan natin ng mga pyesa. Yan. Halos lahat po yan, isinabay na po natin. May mga pyesa po dyan na medyo okay pa, pero isinama ko na rin po kasi baka posible later on kasi ma-damage na rin po yun. So, magiging walking wounded na rin siya. Kaya, to make it sure, at para mas tumagal po yung panel gauge, sinasabay ko na rin po yung mga pyesa na nakakabit doon sa sirang pyesa para isang gawaan na lang po. So, okay, napalitan na rin po natin yung LED niya. Ayos doon na rin po siya. No? So, initially, nung pinawarap natin siya, walang ilaw at nagbi-blink din po yung T-belt indicator niya. So, ngayon, tingnan po natin. Okay. So, dapat po may ilaw na po siya at mawawala na rin po yung blinking ng T-belt na. Okay. So, yan. Ito, initial power up pa lang po ito mga kaibigan. Kasi yung final power up niya, kapag nakakabit na po siya doon, inassemble na po natin siya. So, papakita lang po natin dito kung magbiblink pa yung T-belt at iilaw na po yung gauge niya. 1, 2, 3. Yun, okay na, umilaw na. Ito yung T-belt, ayun, nawala na yung ilaw niya. So, hindi na po siya nagbiblink. Tapos, umiilaw na rin po yung mga bagong ilaw na pinalitan natin. Ice blue po yan, ice blue. So, itong mga indicator po na ito ng mga nakailaw, yun po yung mga gas, ABS, kasi hindi po nakasalpak sa unit, no. Pero ang importante po yung T-belt. So okay na po siya, yung ilaw, hindi po nailaw yan kanina. Ngayon, ipa-finalize na po natin yung pag-power up sa kanya, i-case na po natin siya, no. Ilalagay na po natin siya sa lalagyan. Okay. So bago natin siya ilagay, okay, lilinisin po muna natin yung kanyang ito madumi po kasi ito eh. Okay. And at the same time, yung po mga pinalitan natin po na piyesa, ito po mga bago po yan. No? Mga silyado pa po. No? So hindi po tayo nagamit ng piyesa na gamit na. Okay, kasi mahirap po yan. Baka sumablay yan. Mabalikan tayo ng ating mga customer na kaya. Okay, linisin natin yan. Kasi medyo madumi na po siya eh. At matagal na rin siguro itong sasakyan nito. No?
Okay. Mamaya malalaman natin yung reading ng odometer niya. Okay. Ayan. Yan, linis na. Dali lang naman linisin ito mga kaibigan. Tapos, kapag nalinis nyo na, isalpak nyo na po ito. No? So, madali lang din isalpak to kasi naka-clip lang po siya. Okay. So, yan. Tapos, sunod yung LCD. Yung LCD, ingatan po natin. No? Medyo babasagin po kasi ito eh. Okay. Walang nabibili nito sa market. Yan. 1, 2, 3. Pagka medyo mahirap isalpa po yung pipilitin kasi baka mabali po or mabend yung pin. Okay. Ito, linisin din natin siya. Okay. Dumi oh. Yan, ganda na. Bintag na. Okay. So, yan. Tapos, kabit na po natin yung mga needle. Okay, yung nabanggit ko po kanina, yung mga nag-try mag-DIY, tapat nyo lang po itong pinaka-needle niya doon sa ginuhitan po ninyo. Okay. Ito, since ito naman po ay kabisado ko na, alam ko na po kung saan siya nakatapat. So, kahit hindi ko na po siya gamitan ng marking or palatandaan. Okay. Yan. Okay. Itong mahabang needle, sa gitna po ito, no? Okay. Kasi baka magkabaliktad kayo. Yan, tapat nyo lang sa 0 to. Ito madali lang to. Ngayon, kapag medyo masabit kasi ito, pag sobrang baon kasi maano yan, tawag dito, sumasabit dito sa plastic. Okay. So, itong sa RPM, itong maliit. Okay. Yan. Okay. So, tapat nyo na sa 0. So, ngayon, ang gagawin nyo po, after nyo po may salpak yan, iikotin nyo po siya. So, pag inikot nyo po siyang ganyan, pakiramdaman nyo po kung may sasayad. Kasi pagka may sumayad dyan, ibig sabihin sobrang lubog, iangat nyo lang po ng konti. Kasi pagka hindi nyo po siya inangat at hinayaan nyo lang na sumasayad siya, baka pagpalo po niyan, mag-stuck po siya dyan, hindi na po siya bumaba. So, ganun din po ito. Pakiramdaman nyo lang kung may nasayad. Kung may nasayad ulit, iaangat nyo po siya. So, ganun din po ito. Ayan. So, wala na po siyang nasayad, no? So, ang gagawin ko po ito, ilalagay ko muna po siya dito sa taas. Okay? Sa pinaka-taas, yan po yung initial setting niya. Ngayon, ang nangyayari po dito, kapag okay na po yung gauge, nagawa na po ng tama at wala pong anumang naging problema, tama po yung pagkakagawa at nag-function po siya ng mabuti. So, itong mga needle nito, magka-calibrate po yan doon sa 0. Okay? Magka-calibrate po yan, babagsak po yan doon sa 0. So, ibig sabihin nun, gumagana na po siya. Ngayon, ang magiging challenge lang po dyan, kung may mali doon sa pagkaka-repair, sa pagkakagawa, kung saan po siya initially sinet, halimbawa dyan sa taas. Okay. At pinawarap po ninyo. At ito pong mga needle nito ay nag-stay lang sa taas at hindi siya bumaba. So, yun ang may problema pa po doon sa pagkaka-repair. So, yun po yung pinaka-reference ko. Kahit di po siya nakakabit sa sasakyan, so malalaman ko kung okay na siya o hindi. And at the same time, syempre, yung LCD o yung odometer, dapat may lumabas na reading. Okay. So, yan. So, ngayon, linisin po natin to. Okay. Yan. Medyo madumi nga lang, pero okay naman yan. Kaya naman linisin yan. Katsagain lang natin yan. Mamaya kapag-atapos natin. So, final natin yan. So, yan. Kabitan natin, no? Tapos, ito po, linisin nyo po ito ng acrylic. Linisin natin ng acrylic cleaner, no? Yan. Para make sure po na matintab siya. Okay. Mamaya pa-final natin ng linis, no? Kailangan ng malinis yung pinakaloob. Okay. Yan. Tintab na, oh.
Lumabas yung tunay na kulay. Ganda. Okay. Good. Yan, ganda na. Okay. Ganda na. Yan, pintag. Bagong bago. Yan, ganda. So, alagaan nyo lang po ng linis to ng mga acrylic cleaner, no? Yung mga, huwag lang kayong gagamit ng alcohol kasi yung alcohol matalas yun. Nagagasgas siya. Okay, so yan, kabit na po natin, no? So, medyo dinabi na po tayo. Inabot na po na tayo ng 11:30 pero okay na lang. Okay lang po yan. So, masatisfied na po natin itong repair natin. Okay. So, yan. So, yan, mamaya ako nalilinisin sa pakintabin. Okay. So, yan, power up na po natin, no? So, again, pag tama po yung pagkaka-repair, dapat po itong mga needle bababa sa baba. Okay, magre-response siya. Pag may problema pa, yung needle na yan, hindi yan magre-response. Dito lang yan sa taas. Okay, so tingnan na po natin. Okay. 1, 2, 3. Yun, yung needle, bababa yan. Yun, bumaba na po yung needle. Ayan, okay na. Ayan. So, wala na po yung blinking T-belt niya. Nag-response na po yung needle, gumana na. Meron na rin siyang odometer at ang reading ng odometer niya ay 174,999, 174, which is normal lang naman po sa mga ganitong katatagal na sasakyan. Kasi yung mga ganitong katatagal na sasakyan na umaabot na ng mga 10 years mahigit, usually ang odometer niya naglalaro between, basta maximum na yung 300. Okay. So pag more than that, ibig sabihin masipag po yung sasakyan niyo kapag sumobra sa 300. Masipag, so ibig sabihin laging gamit. So ayan, maganda na rin po yung ilaw. Okay, meron yung mga indicator po like ABS at saka yung gas. Iilaw po talaga yan kasi hindi po nakasalpak sa sasakyan. So maganda na rin po yung ilaw, ice blue. So hindi lang po siya visible ngayon kasi maliwanag. Pero pagka nandun na po sa loob ng sasakyan yan, so kitang-kita na po yan. Okay. Okay na po ito. So, lilinisin ko na lang po ito, no? So, yan. Okay na po ito. Maraming salamat po, Sir Danny Garcia from Zamboanga. Salamat po sa inyong tiwala at suporta. So, pwede ko na po itong mapaship tomorrow. Okay? So, by the way, mga kaibigan, yung aking service at details, mga cellphone, kung paano ako makontak, andun po sa description ng bawat vlog ko. So, paki-check nyo na lang po doon kung meron kayong papagawang panel. I-reach out nyo na lang po. At kung saan po ako nagsiservice. So, muli, magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat.